Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga kapatid namin all over the world, isang oras na naman tayong mag-uusap-usap upang magbigay solusyon sa isang problema. Tama ka dyan, Jelly. At magiging makabuluhan ang isang buong oras sa ating mga kapatid na makakasama natin ngayong hapon dahil tiyak na mababago ang kwento ng kanilang masalanuot na buhay. Siyempre, pakaagapay natin sa pagbibigay solusyon sa problema, sina Attorney Ben Acosta, Coach Janet Pulido, and Father Sonny Merida. Sila ang mahal nating konsyensya ng bayan! Let's get it on, taong bayan! Handa na ba kayong makialam? Handa na rin ba kayong makipagharapan? Let's face the truth, Face the consequences, face the people! Maantig daw ang ating mga puso sa kwento ng ating kapatid na uupo sa ating silya de konsyensya. sobrang nahihirapan at nasasaktan na raw siya sa ginagawa ng mga taong nakapalibot sa kanya. Narito na ang ating kapatid na sumisigaw ng saklolo. Kapatid, magpakilala ka na. Ako po, si Pilomena Fungo. Inaaway ng anak at apo, binubugbog ako. Pinalalayas sa bahay. Kaya tulungan po ako ninyo. Aling Filomena, umupo na po kayo sa ating silya de konsyensya. Taong bayan, simulan na natin ang harapan. Lola, magandang hapon po. Gandang hapon po. Ilan taon na po kayo? 86. 86 years old. Lakas pa si Lola. Yes. Lakas po. Sabi niyo po kanina, sinasaktan po kayo ng inyong anak at ng inyong apo? Opo. Sinasaktan ako nila. Binubugbog ako. Tulong-tulong sila, pati yung apo ko. Ano po ang pangalan ng anak ninyo? Evelinda Brabante. Evelinda. Opo. Tapos po yung apo ninyo, Lourdes Brabante. Lourdes. So sabihin niyo po sa amin, paano po nila kayo sinasaktan? Sinasaktan po ako dahil yung apo ko, layas sa gabi. Ngayon umuwi umaga na. Kababaeng tao, di sinisit ako. Nagagalit sila. Pinagmumura ako nila. Tumutulong-tulong sila. Sabihin natin, madalas po bang ganito? Ano po ba ang trabaho ng apo ninyo? Wala po. Wala siyang trabaho. Wala. Lumalayas lang sa gabi. O sige, paano po nila kayo sinasaktan, sabi niyo po? Sinasabunutan ako at binubugbog ako sa likod. Sinisipa ako nila. Gano'n po katotoo na pati daw po yung apo ninyo, minumura po kayo. Minumura po ako. Sabi sa akin, ka na dito sa bahay. Ganun sila, Sampit ka Lola. lang dito. Nang mamatay ka na doon sa kalsada. Hindi na nga ako nila binibigyan ng pagkain. Kahit nagkakain sila, hindi ako yun yayaya. Naghahanap buhay ako ng sarili kong pagkain. Ninanakaw pa nila pag nakakuha ako. Bakit? Kailan po ito nagsimula? Tagal na, magtatatlong taon na po. Paano po nagsimula na umabot na sa ganitong punto na nanakit? Nagsimula ito, yung pinalalayas ako nila sa bahay ng anak ko at gusto nila sarilihin yung bahay. Kanino po bang bahay Hindi ito? ako lalayas at bahay ko yun. Ako ang nagasto niyan, ako nagpabahay nung sa Saudi ako. Nung saan po kayo? Nag-Saudi ako po. Saudi pala si Nag-Saudi Lola. po kayo? Opo, ako nagpabahay niyan. So kayo po ang nagtaguyod ng bahay. Opo. Galing po sa dugot pawis niyo ang Opo. pinagtayo ng bahay na yon. Bakit gusto nilang kamkamin? Aywan ko sa kanila. Yung pangalan po ng bahay na kanino po? Sa akin po, Nasa pangalan niyo po. Opo. Kayo po, nasaan po yung asawa ninyo? patay na po. Kailan po siya namatay? Matagal na. Ilan po ba ang anak ninyo, Lola? Ang anak ko dalawa. Asan po yung isa niyong anak? Sa probinsya po. Siya po ba ganyan din ang trato sa inyo? Hindi po. Maayos ang pagtrato so, kaya kaso naghihirap din sila doon. Nay,
Ano po ang agahan ninyo? Kasi kanina nabanggit nyo, pati pagkain, hindi na kayo pinapakain. So, paano Hindi po kayo po, nakakatawid hindi po. sa pang-araw-araw? Nagsasarili akong hanap ng pagkain ko. Ano po ang almusal nyo, halimbawa? Minsan di ako nag-almusal. Tulad kagabi, wala akong hapunan. Wala akong hapunan, kaya wala akong pera, wala man ako ibibili. Linggo, walang trabaho sa center. Nagbabalis lang ako sa center. Minsan bigyan ako ni Doktora 50. May bili ko ng pagkain. Ninanakaw pa nila. Pag linagay ko sa may susuyan, nailagay ko yung ko, sinisira nila, pinapress nila Mami ako, wala na akong pagkain. Pag tinanong ko sila, galit na. Nakita mo na wala na dyan, naghanap ka ba? Mamatay ka na. Itong kapitbahay ko ng Maricel, yun na nagbigay sa akin ng tutong ng malagkit. Na kumakain ako, ulam ko, mura nila. Inmumura ako. Ang sabaw ko, ang luha ko. Sinasabaw ko ang luha ko. Taong bayan, naririnig ko ang galit nyo, nararamdaman ko. Anong gusto nyo sabihin kay Lola? Ako rin kayo, nag-abroad din po ako. Pero yung mga anak ko, hindi ko po naranasan yung ganun yung mga anak ko sa akin. Kaya po, para sa inyo, Lola, paglaban nyo po yun, pinaghirapan nyo po yun. Sa inyo po ba ang lupa? Meron pong titulo ng lupa? Hindi ko sarili ang lupa. Bahay lang ang akin. So rights lang sa Opo. bahay. Lola Filomena, ito na po ang opinyon ng bayan tungkol sa isyong kinakaharap nyo ngayon, taong bayan. Mga kapatid, bahay ni Lola na binubugbog ng kanyang anak at apo. Kanino nga ba dapat na mapunta? Pindutin ang letter A kung kay Lola. Pindutin naman ang letter B kung sa anak at mga apo niya. Vote na. A, kung kay Lola ba dapat mapunta ang bahay. B, kung sa anak at apo niya. Buong Pilipinas, maki-face react na sa ating issue. You can join by simply texting react space face / followed by your message and your name at isend ito sa 5656. This is open to all Smart and Sun subscribers. Kaya naman, join na mga kapatid. I-like nyo rin po ang aming Facebook page o mag-log on sa aming official website para makaboto kayo sa ating online opinion meter. At kung mag-tweet naman kayo ng inyong reaksyon, huwag niyo po kakalimutan ng #FaceReact. Mag-react na, taong bayan, dahil ang inyong opinyon at reaksyon ay nababasa na rin ngayon sa inyong TV screen. Ayon sa ating opinion meter dito sa studio, 96%, may 4% pa. Okay. Tawagin na natin ang anak na di umano'y nambubugbog sa sarili niyang ina at gusto pang palayasin ito sa bahay nila. Aling Evelinda Bravante, humarap ka na. Aling Evelinda, totoo po ba na sinasaktan mo ang iyong ina? Minsan lang po nung nang pag-abot kami. Bakit mo sinasaktan ang iyong ina? Kasi po, umaga pa lang, nagmumura na siya. Natutulog pa lahat ng tao, nagmumura na siya. So, dahilan na yan para saktan siya? Tsaka mura siya ng mura, sumbat siya ng sumbat. Pero naisip ko lang, no, kahit ano pa isumbat niya at sabihin niya, nanay mo siya. Wala ganun siya talaga, kahit na nung maliliit pa kami. Hindi naman ako lumaki sa kanya Kaya ganun siguro ang trato niya sa akin. Ayun na nga. Narinig na natin na hindi sila close, hindi ang nanay niya nagpalaki sa kanya, at marami pa siyang dahilan na ikukwento sa atin. Abangan niyo yan sa pagbabalik ng Face the People.